ladies and gentlemen, I am appealing to all of you. Ngayon, sinusugal ko na po ang aking sarili para sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. Kasi nakita ko na po na wala nang ibang magsasalita. Takot ang lahat. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kontrobersiya sa POGO operation sa bansa at sa mga partisipasyon ng di umano'y mga involved na mga politicians at mga opisyal ng ating pamahalaan. I will face the consequences and even the bullets. Kasuhan niyo ako, haharapin ko kayo. Huwag niyo na ako patatahimikin. Para sa bayan at sa mga farmers ang laban kong ito. Ito ang naging pahayag at hamon ni Atty. Tuto Kausing laban sa mga banta sa kanya. Nakakasuhan siya dahil sa matapang itong pagharap sa di umano'y katiwalian ng ating mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa POGO operation. Isa-isang ibinunyag kasi ni Tuto Kausing ang mga opisyal na umano'y involved sa POGO at pananamantala sa taong bayan. Aniya, marami ng galit sa kanya at meron na umanong pananakot sa kanya. Hinamon niya si Senator Lito Lapid na mag-resign na kung meron itong delikadesa sa bayan. Hinamon niya itong ipakita ang SALN sa taong bayan. Aniya, meron itong matibay na ebidensya laban kay Lapid. Kinwestiyon niya ang bahay ni di umano ni Lapid sa Barcelona, Spain. Ayon pa kay Kausing ay meron pa di umano itong biniling bahay sa Angeles, Pampanga na nagkakahalaga ng 16 million. Una nang ibinunyag ni Kausing na malaki di umano ang nakuha ni Lapid mula sa Lahar Quarry sa pagbenta nito ng 10 hektarya na lupain na para sana sa mga magsasaka. Subalit ibinenta ito sa mga POGO operators para pagpatayuan ng POGO Hub. Maliban dito ay natatanggap pa di umano nito mula sa pagiging committee chairman nito ng Games and Amusement sa Senado. Binira din ni Tuto Kausing si Mayor Jaime Jing Capil dahil sa pagkukunwari di umano nito na walang alam sa gawain ng POGO sa Porac, Pampanga. Nalantad kasi na merong extension office ang munisipyo ng Porac malapit mismo sa POGO building at meron pa itong police station doon. Aniya, bakit magkasama sa larawan sina suspended Mayor Alice Go at Mayor Jing Capil at meron pang larawan na magkasama sina Mayor Capil at kapatid ni Senator Lapid mismo sa loob ng restaurant sa POGO building. Kung gayon, aniya kaduda-duda ang alibay nito na wala itong alam sa operasyon ng POGO operation. Hindi din nakaligtas ang umano'y jowa ni Mayor Alice Go na mayor din ng Suwal, Pangasinan na si Mayor Dong Kalugay sa pambabatikos ng attorney at vlogger na si Kausing. Aniya, inutang di umano ni Kalugay sa bayan ng Suwal, Pangasinan ng di umano'y 1.2 billion pesos para di umano'y pampakapital sa POGO. Pati sa Governor Pineda ng Pampanga ay kanya ding binatikos dahil sa di umano'y pagkukunwari nito na walang alam sa operasyon ng POGO. Ayon kay Kausing ay takot ngayon ang media at ibang vlogger na pangalanan ang mga sangkot ng mga opisyal kaya siya naglakas loob dahil naaawa siya sa nangyayari sa ating bayan. At ang ating pakay po rito ay birahin ang mga magnanakaw para matigil na once and for all ang pagnanakaw. Kasi kung bakit ko sinusugal ang sarili ko rito kahit marami na gustong pumatay sa akin. Marami na may mga feelers na ako natatanggap na galit si Bong Pinida sa akin, galit si Lito Lapid, galit din si iba kung sino pang iba. Galit din si Mayor ng Suwal, Pangasinan sa akin na dating pulis na si Dong Kalugay na boyfriend ng magandang babae na si Alice Go. So, ang kwento naman kay Dong Kalugay, inutang niya ang bayan ng Suwal, Pangasinan, pangalawa sa pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas. Inutang niya ng bilyon, 1.2 bilyon, para lamang gawing kapital sa POGO. Kasi girlfriend niya si Alice Go at dahil sa pagmamahal ay sinugal niya ang kanyang bayan na Suwal, Pangasinan. So we're here to stay. Ito naman po na itong vlog ko ngayon, tinututok ko po ngayon kay Mayor Jaime Jing Capil, kapal mukha ng Porac, Pampanga. Kasi nagpa-interview pa siya, nagsasabi siya na kakasuhan niya ako. Well, welcome po ang kaso. Huwag lamang pong patayan, okay? Kaso-kasuhan lamang tayo. At malaman natin kung paano kayo mananalo sa ebidensya. Ang mangyari dito, katotohanan laban sa kasinungalingan. Kung kayo'y kumaso, kakasuhan ako Lito Lapid, dyan sa NBI, Sampadio. So, ang nangyari dito, ang bit-bit na ebidensya ni Lito Lapid ay kasinungalingan laban sa ilalaban ko sa kanya na katotohanan. Ganun po ang mangyayari dito.
Kaya po sa inyong lahat, ipagdasal nyo lang ako at wala kayong magiging problema sa akin. At tuloy-tuloy, ito lang aking serbisyo na papansin ko na kasi, itong bayan natin, malulugbok na po ito. Bakit? Wala pong nagsasalita. Lahat ang maraming na mga magnanakaw ay siyang laging nagwawagi. Ang mga magnanakaw rito ay hindi napapakulong, hindi napaparusahan. Bagkus sila pa kinakampihan ng mga korte kasi binibigyan sila ng mga magnanakaw kung may kaso ng pera, kaya pinanalo nila mga magnanakaw, mga abusado. Ang mga biktima na magnanakaw ay walang pera, so walang pangbigay, laging talo. Yan po ang ating sistema ng katarungan sa Pilipinas. At kung bakit hanggang ngayon ang mga namatay ay hindi malamang kinasuhan kung sino ang guilty sa pagpapatay dun sa war on drugs ni Duterte. Ang dapat kasuhan dito ay si Digong Duterte. At siyempre, kasama na yung kakasuhan yung mga tao niya, mga pulis. Kasama dyan si General Leonardo dyan sa National Appellate Board. Kasi ikaw po, ang aking nakuhang mga source, ikaw ang namigay ng 30,000 pesos sa kada pulis na nakapatay ng isa sa panahon ni Digong Duterte. Kaya nakakahiya ka, nakapwisto ka dyan sa National Appellate Board, resign ka dyan. Resign ka dyan, General Leonardo. You have no place there. You cannot dispense justice if you yourself is guilty of the blood of innocent people numbering 30,000. More than 30,000. So, ganun po ang aking sasabihin po sa sunod, babalikan kita. Ipo-focus ko lang muna itong laban nito kay si Lito Lapid. Sabi niya, wala daw siya kinalaman dito sa Purak, Pampanga. Bata mo nga ito si Jing Capil. Si Jing Capil, wala daw siya kilalaman dito. Inosente daw siya, kaya kakasuhan daw niya ako. Well, welcome. Pati si Lito Lapid, welcome. Ang kaso, walang problema yan. At tapos, sino pa? Marami pang iba. Sinabi ko si Dong Kalugay, mayor ng Suwal, Pangasinan, inuubos mong pera ng mga kapwa ko, mga Pangasinense. Kinukuha mo, inuubos mo dyan sa Suwal, Pangasinan. Isusumbong kita kay Art Celeste. Mr. Art Celeste, kalusin mo na yan. At napuno ng salop ng mga Pangasinense. So, gayon, ang ating titirahin muna sa ngayon, nagyabang po ito si Mr. Jaime Jing Capil na mayor ng Purak, Pampanga. Nakakasuhan daw niya ako. At wala daw siyang kinalaman. Inosente daw siya dito. Oda, matanong kita, Mr. Jing Capil. Paano ka nagiging inosente na ikaw ang mayor ng bayan kung saan matatagpuan ang 10 hektarya ng mga building na yan kung saan makikita mo mga illegal na pugo, kung tawagin nyo illegal. Sige nga, ipaliwanag mo yan. Aking mga kababayan, dahil napansin ko wala ng media, walang vlogger na matapang magsisiwalat ng katotohanan dahil po sa takot na makasuhan ng libel, sa takot na baka papatayin. So ganito lang mangyari, paulit-ulit po yan sa ating susunod, sa ating lipunan. So ito yung bagong lipunan, bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, puro takot ang mga tao. Hindi dapat ganun ang bagong Pilipinas. Kaya nangyari, bagoong Pilipinas. Di ba, Mr. BBM? Paano mo sabihin bagong Pilipinas? Pare-pareho pa rin. Why are we just looking at the victims of injustices and oppression here in the country? Ikaw, hindi ka nagagalit dahil hindi ikaw ang natuntunan ng disgrasya o hindi ikaw ang nakaranas ng kasakit sa mga karanasan na dulot ng ating sosyedad. Halimbawa, wala tayong pakialam pag may nakita tayong kasamang Pilipino na natumba. Sino ba? Pustahan tayo, walang ibang magtutulong dyan para patayuin yan. At pustahan tayo lalo, kung may kita mo, may pinatay na kasama mo, walang ibang tao na maghahabol sa nakita niyang pumatay. Kahit pulis pa yan, walang tutulong dyan, walang mag-aresto dyan. Ganun po ang ating lipunan sa ngayon. Kaya po, nagdesisyon ako, let us put this all as a might. Ang tawag ko dito, Toto's Gambit. Wala na kasi magsasalita eh. So, I have to face all the challenges of all the cases. Kahit yung bullets, I have to face all of them. It's only to insist on what is right. Kaya ngayon dito, pag wala kasi ibang tatayo eh. So kung walang ibang tatayo, sino? Eh di walang iba.
Yung matatapang, ang problema, kukunti lang matatapang. Takot lahat makasuhan. Kahit ang dami dyan mga vlogger, vlog, wala namang binabanggit na pangalan kung sino. Panay pa, ang ayaw ko sa lahat, yung panay mga blind post. Sasabihin na, galit siya sa kapitbahay. Ang galit sa kapitbahay, hindi marunong magbayad ng utang. Sabi niya, yung iba dyan, magaling lang kung mangutang. Pag magbayad, tinatakbuhan. Ganun lang ang bakit hindi nyo kumprontahin? Dapat naging ugali na natin na kumprontahin natin. Kahit kapatid natin, kahit nawa pa tayo, the best way for you to level up. Pag mag-level up, tumaas ng antas ng ating susyedad. Imagine kung ang lahat ng tao po ay marunong at matapang magreklamo, wala pong mag-aabuso. Takot lahat mag-abuso. Kaya ito ngayon, Mayor Jing Capel, sinasabi mo, inosente ka, kakasuhan mo ako. Welcome. Pero sabihin mo, inosente ka dyan. Pero unang tanong ko, bakit nag-operate pa yung Pogo sa panahon na nilusob yan nung June? At nag-operate pa nung nahuli. Kung magaling ka na mayor at kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo pinatigil? Bakit hindi mo pinadlock? Gano'n lang yung Mayor Jing Capel. Pangalawa, kung talagang wala ka, kung inosente ka dyan, bakit ka pa naglagay ng extension office ng Municipality of Porac dyan malapit sa Pogo? Kung ikaw inosente at hindi ka involved dyan, bakit dilipat mong police station malapit sa Pogo para harangin kung sino man maglulusob? Mayor Jing Capel? At kung wala kang kinalaman dyan, imposible naman, gaano ba kaliit o kalaki ang mga Pogo na hindi mo makikita? Ay, sobra ka na, Jing Capel. Kapal mukha mo talaga. So ngayon, ito, sabi mo, wala kang kinalaman. Papakita ko sa nakikinig dito ang pruweba na kasama mo sa kainan. Sino? Unang-una, pakita ko ang pruweba na kasama mo sa restaurant, dyan sa loob ng Pogo, kasama mo si kapatid ni Lito Lapid. Dali lang. Medyo ng ating kwan. Buksan ko lang. Habang nagbubukas ako, ay magkikwento ako. Tapos, ipapakita ko rin ang pruweba na kung saan katabi mo si Alice Lialgo. Ang makikita mo pa ron ay asenso garantisado sa lugar ni sino to? Sa lugar ni Alice Go. Kaya huwag kang magsabi diyan, Mr. Jing Capel, na hindi ka, na inosente ka, nakakahiya ka, Mr. Jing Capel. Kaya ang pinakamaganda mong magawa, Mr. Jing Capel, magpakabayani ka. At ang pwede mong gagawin para ikaw itawaging bayani, mag-resign ka. Ganun lamang po ang paraan para maging bayani ka. Mag-resign ka at ibigay mo. Kaya lang ang vice mayor mo corrupt din. Kaya dapat lahat kayo mag-resign dyan. Hayaan nyo, mag-i-elect ulit mga taga-Porac, mga kapampangan niya, mag-elect ng bagong opisyal. Ang hirap kasi sa inyo, nag-ano pa kayo eh. Ang tawag dito? Nagkukunwari pa kayo na wala kayong kasalanan. O ito, Mayor Jing Capel, tingnan mo yan ang aking ipapakita sa iyo. O ito. Mayor Jing Capel, sino ba yan? Ikaw, di ba, sa litrato, tingnan nyo may litrato. Sino sa kaliwa ng litrato? Di ba si Alice Go yan? Sino sa kanan? Nakatingiti. Di ba si Mayor Jing Hymin Jing Capel yan? Bakit kayo magkasama kung hindi ka guilty? Sige nga, paliwanag mo yan, Mayor Jing Capel. Sino ba yung kagaya kong kalbo na yan? Hindi ko kilala. Pero litratong ito ay nakuha ito sa loob ng Bamban, Tarlac. Ang ibig lang sabihin, ang Bamban at saka Porac na Pogo ay iisa.
O, bakit kakausapin ni Jing Capil si Alice Go? Kung hindi. Sige nga, paliwanag mo yan, Jing Capil. Napaka ano sa inyo, ang tawag ko dyan ay tawag dito, anong tawag dito? Hipokrito. Napaka-hipokrito mo. Kaya, Mr. Jing Capil, kung kumasok ka, sige, kumasok ka, welcome yan. Huwag ka na lang sumama sa sinasabi ni Lito Lapid na sabi niya, hindi ka raw niya kilala. Oh, hindi mo raw siya kasama. Pero, may ipapakita ako. Ito ang pruweba na kung saan nagkasama sa restaurant sa Pogo sa Purak. Sino? Ang nagkasama dyan, walang iba, kundi si Ray Lapid, kapatid ni Lito Lapid, si Konsihal Papay Carion, konsihal nyo, si Kapitan Bonggiaw, at ikaw, JBC. Hayop na pangalan, JBC. Ano ba yung JBC? Jaime V. Capil. Okay. Bisaya tuloy ko. So, titingnan mo. O, ito. Tingnan mo, Mayor Jing Capil. Alam ko, nanonood ka ngayon. Alam ko, nanonood ka. O, tingnan mo. O, tingnan mo. O, may litrato dyan. Si Ray Lapid sa dulong kaliwa ng litrato. Kapatid ni Lito Lapid. Ha? Si Konsihal Papay Carion, ayan, kasunod. Tapos si Kapitan sino ba ito? Donggiaw. Bonggiaw, tapos si Jaime Ving Capil. So paano mo ngayon mapapaliwanag niyan, Mr. Capil, na wala kang kasalanan dito? Sige nga. Paano mo paliwanag yan? O ito. O, sino yan? Si Jing Capil na sa gitna. Ang kasama mo si Roberto Cruz and second from the left. Yan si Roberto Cruz. Yan po ang lumalabas sa pangalan na may-ari ng lahat ng lupa na 106.4 hectares kung saan tinayo yung Pogo sa Purak na 10 hectares. So ano ngayon yan, Mr. Jing Capil? O Lito Lapid, ano yan? Andito ang kapatid mo. Bakit sa loob kayo ng restaurant dyan sa Pugo kumain? Sige nga, ipaliwanag nyo kung bakit gano'n. Ay, nako. Ang hirap sa inyo. Mapag-ano kayo? Sinungaling talaga kayo. O, yan naman ha. Si Alice Go yan. Ilabas natin uli yung kay Alice Go tsaka Jing Capil. Para ulitin natin, para patok na patok sa takilya. O, ayan. Welcome, Asinso Garantisado sa Bamban Tarlac. Ang incident event na ito, nakuha ito sa litrato sa Bamban Tarlac. Ayan sa kaliwa, ayan si Alice Go. Yan. Sa kanan, yan si Jing Capil. So, paano ngayon to masasabi to? Ay, nako. Ginagawa yung tarantado mga Pilipino, mga Kapampangan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Tapos, ito naman. Ito naman, i-up naman natin itong litrato ng Inquirer. Na magpapakita na gumawa ka pa ng extension office dyan sa malapit sa Pugo, sa loob ng Grand Palacio na pag-ari ni Roberto Cruz. Yan ang hotel ng yung office, extension office ng Purak Municipality na malapit sa Pugo. Bakit ka pa tayo dyan kung hindi ka involved? Ha? Kung hindi ka guilty, Mr. Jing Capil, bakit mo nilagyan ng extension office ng munisipyo ng Purak, Pampanga dyan sa halos katabi ng mga Pugo? Sige nga, sagutin mo ako. Mr. Jing Capil, bago ka kumasok. Ang hirap sa iyo, gusto mo pa kumasok, gusto mo palabasin na inosente ka. Yan ang problema sa inyo.
So ngayon, ano pa bang ibang problema mo dyan, Mr. Jing Capel? Ha? Hinayaan mo pa mag-operate, wala nang ang lisensya, pero hindi mo hinuli, hindi mo pinadlock yung opisina. So ngayon, ladies and gentlemen, I am appealing to all of you. Ngayon, sinusugal ko na po ang aking sarili para sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. Kasi nakita ko na po na wala nang ibang magsasalita. Takot ang lahat. Mga vlogger, lahatin mo na lahat ng vlogger. Puro takot. Lahatin mo na lahat ng dyaryo. Puro takot. Mga taga-TV, puro takot. Kahit pa sabihin mo si Noli Di Castro, takot yan. Si Ted Filon, takot din yan. Puro lang pinapadaan nila sa tinatag na makatang pamamaraan kasi takot sila kumprontahin na sasabihin ng mga pangalan ng mga taong involved. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mr. Bong Pineda, ay kasuhan mo na lang ako. Huwag mo na akong ipapatay. Ha? Kayo ni Lito Lapid. Kasi kahit saan korte, harapin ko kayo. Ang aking mga source information ay hindi ko pwede mailantad, Mr. Lito Lapid. Ikaw, ang salin mo saan? Statement of Assets, Liabilities, and Network. Ipakita mo para malaman natin kung ikaw nga ba may-ari ng bahay sa Pasig de Gracia, yun sa Barcelona, Spain. May bahay ka pa roon. Parang Forbes Park dito sa Pilipinas. Doon sa Barcelona. Tapos may bahay ka pa na 16 million na binili mo noong April 2014 diyan sa Angeles City. Kasi tumakbo kang mayor sa Angeles City. Tapos, bumili ka ng 2 na yung bahay mo dyan sa loob ng Purak. Puro mansion lang. Ang lupa, binigay siya ni Roberto Cruz, yung kuwan kanina, ay andyan pa rin. Tapos yung Royal Grand Palazzo, kung saan makikita yung 10 hectare na pugo, ay dyan ang 60 hectares na golf na pinatayo ni Roberto Cruz. At dyan ka golf, Mr. Lito Lapid. Ay, nako. Ang sa akin lang dito, let us now renew our faith to the Philippines. Babaguhin na natin. Hindi ko kayo kakasama, basta mangako kayo, ibitawan nyo ang lahat ng pera. Kopyahin mo, Mr. Lito Lapid, si Zacarias, na umakyat sa puno para makita lang si Jesus. Kopyahin mo na ibalik. Gaya niya, ibinalik niya ang kanyang mga nakaw sa buwis. Ibalik mo rin sa iyo, Lito Lapid, at ikaw ay mapapatawad. Gayahin mo si Ruby Tuason na siyang testigo sa plunder na ginawa ni Jinggoy Estrada na binalik ni Ruby Tuason ang kanyang nanakaw. Kaya lang, mali na ba na titirahin ko ng mga justice dito na nagdesisyon sa kaso ni Jinggoy at saka sa kaso ni Bong Revilla. Sigurado ako may nakuha ako na balita na kumita ng 200 milyon yung isang justice na nagdesisyon sa kaso ni Bong Revilla. Ganon din ang sa kaso ni Jinggoy, si Lisa Aranita Marcos ang tumulong sa kanya dyan. Kaya, bayan ko, wala na tayo talagang suportahan nyo lamang ako. Gusto ko ipaglaban ng mga farmers para sa inyo po ang labang ito. Lahat kayo ng mga marilita, para sa inyo ang labang ito. Wala po ako may pagmamayabang, kundi tanging bibig ko lamang na magsasalita para ipaglaban ang karapatan ng buong bayan at mga mamamayan. Kaya hanggang dyan lang muna, na ako ngayon. Magtatawag. So, kasuhan lang, walang patayan, sabi ni Super Mamshi. Sabi ni Hilario Francisco Molina, Lito Lapid, iyak kay Toto Kausing. So, Agustin Mondragon, wag naman ho ang patayan, mag-iingat ho kayo at kailangan pa kayo ng Pilipino para mag-expose sa mga taliwas, sa mga magkukunwari na opisyal natin. So, tapos sabi ni All Walks of Life Vlogs, panalo na to Senator Toto Bunyog 2025. Nilver, mabuhay ka, Katoto. Yohinya, tama ka, Katoto. Puro duwag yung mga vloggers na yan. Hindi kagaya mo, talagang original. Hermil Ojeda, asahan mo, idol. Pag nag-run ka sa Senate, iboboto kita. Lahat ka mag-anak sa province, iboboto ko. Asahan nila. Manalo po kayo. Salamat po. UP Filipino Upak. How he acquired the property in Barcelona, Spain? AMLAC should check in. Ang problema, kung maging senador ako,
buti sinabi ng upak, ang babaguhing batas itong AMLAC. Kasi ang lahat ng mga kurakot sa ngayon sa Pilipinas, dahil bawal makikita sa bangko, hindi nila dinideposito sa bangko ang mga pera na kinulimbat nila. Anong ginagawa? Bumibili ng lupa, bumibili ng sasakyan, bumibili na kung ano na hindi dadaan. At kung bumili, wala, hindi sila bumibili ng installment, kundi bumibili siya ng cash-to-cash basis. Yan po, basta taong bumibili ng cash, yan po ang perang ginamit na ng galing sa pagnanakaw o galing sa masamang paraan. Kaya kung ako po ang maging senador, ipapanukala ko na walang sinumang tao ang pwedeng bumili hanggat hindi niya siya magbigay ng katibayan na kung saan nanggaling ang kanyang pera. So, Jacques de Mule, good evening po. Hilario Francisco Molina, Lito Lapid, Batang Pugo. Hindi Batang Quiapo, Batang Pugo. Oh, Cecil Guyon, I pray for your safety po, Atty. Bernardo Binjula, good evening, Kabunyog. Senator Dr. Atty. Greg John Montales, salamat sa pagsisiwalat sa mga anomalyang nagaganap sa ating bansa. Antonio Gita, ingat ka, engineer. Super Mamsi, Rolly Estoye Estopasi, Melody Abuel Atienza, Rodolfo Samson, Arvin Silot, Eduardo Reyes, Super Mamsi, Judith de los Reyes, Rodolfo Samson, kudos to the Mr. Expose of SOCMED, Bernardo Minjula Idnalagim, Alan Daos Gabuyo. Tapos, Maria Teresa Nuno Larsen, Teresa Virina, Jojo Alabata, support Tuto Kasing for his relentless effort to fight for the truth and for his bravery. He is our hope for our country that have been mired from poverty for too long now. Francisco Antonio Mabunga, laban sir. Maraming salamat, Rodolfo Samson, sa iyong sticker. Bigyan niyo na po ako sticker para may magagamit ako sa panlaban sa mga kaso. Kasi gusto ko makapag-ipon ng pera para gagamitin ko, pambayad ko sa mga abogado. I am calling now the attention of all meaningful lawyers. Please volunteer to me that you will stand for me as my lawyer. My lawyers. Kasi maraming kasong darating sa akin. Tapos, yan lang ang aking ano. Tsaka, volunteer for me funds, gagamitin ko po sa aking mga bodyguards para hindi na ko kaya. Tsaka siyempre, pag bibili ako ng bulletproof, sana kung mayaman ako, bibili ako bulletproof na helicopter. So, Noraline Magno, good evening, Toto Kausing, watching from Hong Kong. Lelibeth Mercado, tapos Agustin Mondragon ulit, tama ko kayo, mga Pinocchio talaga, mga ito. John Estacio, Nantis TV, Guka Toto, banatan mo, Eugenia, nakakawiling panoorin ang vlog ni Atty. Kausing kasi walang halong kasinungalingan. Take care, Atty. Salamat po, Eugenia. San Fran, good evening. Rogelio Espanya, we will pray for you, Atty. Kausing, from the evil attack of corrupt persons. Joe Bondok, good PM. Engineer Kausing, ingat po kayo. Francisco Antonio Mabunga. Tapos WhatsApp Flavor, Mr. Expose, Toto Kausing. Enrico Laksamana, wag Tolpos, dapat Toto. Oh, mas magaling pa ko kay Tolpo. Na Julia Podis, good evening po to all, Katoto for Senator. Mike C, kasama at sobra sa kasinungalingan, magkakutsaba kahit huling-huli na. Laura Angeles, Jerry De Jesus, praying for you, Senator. Bob Adrade, hello bro Toto, watching from Bugalyon, Pangasinan. Wow, may mga client ako dyan sa Bugalyon. Saudi Boy, Bombahi, Atty. Toto, John Estacio, Rubin Lantin, tapos si Enrico Laksamana, mga politiko ngayon, alang kabusugan. Agustin Mondragon, engineer, talagang lumalabas ang legacy ni Kapersi sa ginagawa niyo sa ngayon. Tapos si Putin, Teresa Virina, utang ko kay Kapersi, ang kanyang buhay dapat palitan natin. Kaya ang ginagawa ko, ang dati niyang ginagawa. Kung kaya ko higitan, higihitan ko pa. Si Ben Spinida, ito ang taong dapat natin ihatid sa Senado. Tapos Arthur Perez, keep it up, Senator Toto, expose these evils. God bless and protect you. Pastor Arela sa Shalom, Maranata, Doxen and all. Francisco Antonio Babunga, Layas Alisgo, Mayor Kapil, Teofilo Lawingko. Dok, sa gitna ba si Mabalacat Mayor yan? Si Mabalacat Mayor yung sa gilid, sa right side. Ipapalabas ko ngayon para makita nyo ulit. Oliver Escalona, good job. Super Mamsi,